Isang pangmalakasang araw sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro, at mga magulang na nanonood ngayong araw para sa ating Itulay TV, para sa Edukasyong Pangkatawan, Grade 1. Alam kong handang-handa na kayo para sa ating mga gawain ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, oras na para gumalaw-galaw, oras na para mag-ehersisyo. Ihanda ang inyong pangatawan upang simulan na ang ating ehersisyo. Alam kong ready na kayo. Tara, simulan na natin! Galaw-galaw! Ng marahas. Igalaw ang katawan. Namang mainam ito para sa mga batang tulad mo. Syempre, hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa inyong buong pamilya. At para sa ating aralin sa linggong ito, ang ating aralin ay kilos lokomotor na paglakad at pagtakbo. At makasama ninyo ngayong araw si Tutor Natasha. At sa mga susunod na pagkakataon ay makakasama nyo rin si Tutor SG. Ayan, ulitin ko, ang ating aralin ay tungkol sa mga kilos lokomotor na paglakad at pagtakbo. Para sa linggong ito, ano nga ba ang ating layunin? Sa module na ito o sa linggong ito, ang matututuhan ninyo ay tungkol sa moving within the group without bumping or falling using locomotor skills o ang paggalaw na hindi nakakabunggo o natutumba ang mga gamit sa paligid o ikaw mismo ay hindi natutumba sa paggawa ng mga kilos lokomotor. At kalakip nito ang mga aralin at gawain na makatutulong sa mag-aaral upang maunawaan ng husto ang ating paksa. Ang module na ating gagamitin para sa buong ikalawang quarter ay ang module na ito mula sa DepEd Central Office. Pero kung hindi naman ito ang inyong gamit, ay ayos lang naman. Patuloy lamang na makinig at tumutok sa ating session upang makatulong din sa pagsasagot ng inyong module. Ngayon ay ating tuklasin kung ano nga ba ang ating aralin para sa linggong ito. Pagmasdan ang video na ipapakita sa inyo ni Tutor Natasha. Sa tingin ninyo, anong kilos lokomotor kaya ang ipinakita ko dito? Ayan, naisip nyo na ba kung anong kilos lokomotor ito? At kung ang sagot nyo ay paglakad, magaling, mahusay. Ang paglakad ay isa sa mga kilos lokomotor na ating ginagawa sa loob man o labas ng ating tahanan. Meron pa akong ibang mga kilos na ipapakita sa inyo na maaari ninyong gayahin at gawin upang maensayo pa ang inyong pangatawan. At syempre, bago nyo simulan na gawin ang mga kilos na ito, isa munang paalala. Humanap ng lugar na may sapat na espasyo para gumalaw at maging maingat sa pagkilos upang makaiwas sa aksidente. Para sa gawaing ito, meron kayong kailangan na isang bagay. Ito ay ang laso o ribbon. Pero huwag kayong mag-alala. Kung wala kayong ribbon o laso, maaari kayong gumamit ng ibang bagay na katulad nito, tulad ng tela. Pero kung wala naman talaga, ay okay na okay lang. Patuloy pa rin ninyong gawin ang mga gawain na ipapakita ko sa inyo. Tara, simulan na natin. Para sa unang gawain, lumakad ng pasulong. Hawakan ang laso ng kanang kamay.
at itaas ito ng lampas sa ulo at paikutin ang laso habang naglalakad. Ayan, tandaan na kung wala po kayong laso, maaari kayong gumamit ng tela. Pero kung wala naman, itaas na lamang ang inyong kanang kamay at paikutin din ito habang kayo ay naglalakad ng pasulong. Para naman sa ikalawang gawain, tumakbo ng pabilog at hawakan naman ng kaliwang kamay ang laso at paikutin ito habang tumatakbo. So maaari kayong mag-drawing ng bilog sa sahig gamit ang chalk. Pero kung wala naman, ay ayos lang ito. Ulitin ko, kung walang laso, itaas na lamang ang inyong kaliwang kamay at paikutin din ito habang kayo ay tumatakbo. At dahil magagawa ninyo ang ating mga kilos na ipinakita, kayo ay tunay na magagaling at mahusay. So tuturo sa inyo ni tutor kung paano yung magaling at mahusay na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, mahusay. Kaya kapag nakita nyo ang slide na to, gagawin nyo lamang ang magaling, mahusay na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, mahusay. Ating balikan kung ano ang mga kilos na ipinakita sa inyo ni Tutor Natasha. Ito ay ang paglakad at pagtakbo. Ang paglakad at pagtakbo ay mga kilos o halimbawa ng kilos na tama, kilos lokomotor. Ano nga ba ang kilos lokomotor, tutor? Ang kilos lokomotor ay mga kilos na kung saan ginagawa mo ito mula sa isang lugar at ikaw ay lumilipat sa ibang lugar tulad ng paglakad at pagtakbo. Ang paglakad ay karaniwang mas mabagal kaysa sa pagtakbo. Ang paglalakad ay gumagamit ng tuwid na hakbang na ang mga braso ay marahan na ginagalaw. Ito ang halimbawa ng paglakad. Naalala niyo ba yung video na pinakita ko kanina? Iyon ay halimbawa ng paglakad. Ayan, ipapakita sa inyo ni Tutor Natasha kung paano lumakad ng maayos. Ayan, kayang-kaya nyo rin yung gawin sa loob ng inyong mga tahanan. Para sa maayos sa paglakad, ituwid ang ulo at katawan. Iliyad ang ulo at ipasok ang tiyan at nakatingin ng tuwid sa dadaanan. Ihakbang ng malaya ang mga paa at salisiyang iimbay o igalaw ang inyong mga kamay. Para naman sa ating susunod na kilos ay ang pagtakbo. Naku, paboritong-paborito nyo ito. Ang pagtakbo ay ang paggalaw ng isang tao mula sa isang lugar. Patungo dito gamit ang mga paa at mas mabilis ito kumpara sa paglakad. Magpapakita muli ako sa inyo ng video ng halimbawa ng pagtakbo. Alam kong paboritong-paborito nyong pagtakbo. At ito ang ating video. Ayan, kung nakita niyo si Tutor Natasha ay tumakbo ng mabilis. Lalo na kayo, mas mabilis kayong nakakatakbo. At dapat ninyong tandaan sa pagtakbo ay maging marahan at gawin ito ng dahan-dahan upang makaiwas sa aksidente o ikaw ay madapa. Nako, mahirap pa naman kung magkakaroon ka ng sugat. Ayan, lagi nating tatandaan na ang paglakad at pagtakbo ay halimbawa ng mga kilos lokomotor. Ano ulit ito? Paglakad at pagtakbo ay mga halimbawa ng kilos lokomotor. At lagi ring tandaan na gawin ito ng may wastong pamamaraan. At syempre, ang laging paalala ni Tutor Natasha, maging maingat sa pagkilos upang makaiwas sa aksidente. Sa ating paggalaw, sa paggawa ng mga kilos na iyon, palaging mag-ingat. At dahil dyan, kayo ay magaling, mahusay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, mahusay. At dahil nagawa nyo ng buong husay at galing ang ating mga gawain sa araw na ito, meron kayong magaling, mahusay na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, mahusay.
At para mas pagyamanin pa natin ang ating mga aralin o ang ating kaalaman para sa araw na ito, meron akong 2 gawain na ibibigay sa inyo na para bang isang munting takdang aralin. Ayan, tutor, ano po ba yung 2 gawain na ito? Ang una ay maglakad ng may bitbit na 2 aklat sa labas ng bahay ng 20 segundo. Kung maaari namang sa loob ng bahay ay mas okay. At para naman sa ikalawang gawain, tumakbo ng mabilis sa loob ng 5 segundo. Sa paggawa ng mga kilos na ito o ng ating gawain ay magpatulong sa inyong kasama sa bahay upang maaari kang kuha ng retrato o picture o kaya naman ay videohan ka habang ginagawa ang mga kilos na ito. Para sa rubrics na ito, meron kayong 3 marka na maaaring ibigay sa inyong sarili. Iguguhit nyo daw sa inyong kwaderno o sa module ninyo, kung pares tayo ng module, gumuhit daw ng 5 bituin sa loob ng kahon kung nagawa mo ng tama ang lahat ng pagsasanay. Pagkatapos, gumuhit naman ng 3 bituin kung nagawa ng tama ang ilan sa mga pagsasanay na ito. At gumuhit ng 1 bituin lamang kung hindi nagawa ng maayos ang mga pagsasanay na ito. Pero alam kong kayang-kaya ninyong gawin ang mga gawain at pagsasanay na ito. Kaya sure ako dyan na makakuha kayo ng 5 bituin. At bago matapos ang ating session ngayong araw, maiiwan ako sa inyong munting kasabihan na dapat ninyong tandaan. Ang masiglang pangatawan ang siyang tunay nating kayamanan. Kaya naman, lagi nitong pag-ingatan at palakasin. Muli, ako si Tutor Natasha, ang iyong nakasama ngayong araw para sa Edukasyong Pangkatawan o PE1. Magkikita-kita tayo muli sa susunod na linggo. At para naman sa mga health-terrific na lessons para sa Health 1, makakasama natin ngayong araw, walang iba kundi si Tutor Rowie. Health-terrific sa aking magagaling na mag-aaral, narito ang iyong Tutor Rowie sa Health 1. Tara, simulan na natin! Ang ating topic sa hapong ito ay matutukoy ang wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan. Ang module na ito ay nanggaling sa Central Office. Matutukoy ang wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan. Pero bago dyan, nais kong alamin natin, mga bata, na pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan na may kakayahang matukoy ang wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan. Pero bago dyan, dumako muna tayo sa subukin. Nais ko sa hapong ito na subukin natin ang ating mga isip sa pamamagitan ng pagsagot sa ating talakayin sa araw na ito. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik W sa inyong sagutang papel kung ito ay wastong pag-uugali sa hapagkainan. Isulat ang titik DW kung hindi. Tara, simulan na natin. Unang tanong, naghugas ng kamay si Miko bago siya kumain. Ano kaya ang tamang sagot, mga mag-aaral? Ang tamang sagot ay W. Ito ay wasdo. Dapat lang na maghugas tayo ng kamay bago kumain. Pangalawang tanong, tumawa ng malakas si Shena kahit puno ng pagkain ang kanyang bibig. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ang tamang sagot ay DW o D wasto, sapagkat kapag puno ang bibig, hindi dapat tayo tumawa ng malakas. Pangatlong tanong, nanunood ng paborito niyang cartoon si Jacob habang kumakain. Wasto o di wasto? Ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata?
Ang tamang sagot ay diwasto. Okay? Tignan natin ang pang-apat. Nagdadasal si Shena bago kumain. Ano kaya ang tamang sagot dito? Wasto o diwasto? Tignan natin. Ang tamang sagot ay W o wasto. Dapat magdasal bago kumain. Yan mga bata. Tignan natin ang panglima. Nginunguya ng mabuti ni Mario ang kanyang pagkain. Ano kaya ang sagot dito? Diwasto o wasto? Tignan natin mga bata kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay wasto. Dapat nguyain nating mabuti ang ating kinakain o ating pagkain. O ayan mga bata, nais ko na dumako na tayo sa ating aralin sa hapong ito na may pamagat na matutukoy ang wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan. Gusto mo bang lumaking malusog at malayo sa sakit? Paano mo aalagaan ang iyong sarili para ikaw ay manatiling masigla at malusog? Upang tayo ay manatiling malusog at malayo sa sakit, kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, itlog, isda, at iba pang masusustansyang pagkain. Ayan, tandaan nyo mga bata. Dapat din tayong uminom ng gatas, maraming tubig at magkaroon ng sapat na tulog araw-araw. Iwasan din ang pagkain ng mga junk foods. Panatilihin ding malinis ang ating katawan sa pamamagitan ng paliligo araw-araw, madalas na paghuhugas ng kamay. Ayan mga bata, pero bago dyan, dumako tayo sa ating tuklasin. Meron akong isang kwento sa inyo mga bata na ang pamagat ay Ang Batang si Lemar ni Liligold E. Gallardo. Si Lemar ay 6 na taong gulang at kasalukuyan nasa unang baitang. Maliit pa siya at tinuturuan na siya ng kanyang nanay at tatay ng wastong pag-uugali sa hapagkainan tulad ng paghuhugas ng kamay at pagpapasalamat sa Diyos bago kumain. Naglalagay lang siya ng pagkain sa pinggan ng pagkain na kaya niyang ubusin at nginunguya niyang mabuti ang pagkain sa kanyang bibig. Sinasabihan din siya ng kanyang lolo at lola sa mga diwastong pag-uugali na ginagawa niya habang sila ay kumakain. Tulad ng pagsasalita kung may laman ang bibig, paggamit ng mga gadgets, pag-ubo at pagbahing nang hindi tinatakpan ang bibig at marami pang iba. Lahat ng ito tinuro sa kanya ay kanyang tinatandaan at isinasabuhay. Dahil dito siya ay lumaking malusog at may wastong pag-uugali, lalo na sa hapagkainan. So ayan mga bata, yan ang kwento ng batang si Lemar. Ayan. Pero dahil dyan mga bata, base sa kwento, meron tayong tutuklasin. Una, ano ang tinuro ng nanay at tatay ni Lemar sa kanya mula nang siya ay maliit pa? Ayan mga bata, ano kaya ang sagot dito base sa ating kwento? Pangalawa, ano-ano ang mga wastong pag-uugali sa hapagkainan ang natutuhan niya sa kanyang lolo at lola? Ang pangatlo, ano-ano ang mga dapat niyang iwasang gawin sa hapagkainan? At ang pang-apat, ikaw, ano-ano ang mga ginagawa mo kapag oras ng pagkain at kayo ay nasa hapagkainan? Ayan mga bata, nais kong sagutin niyan sa ating sagutang papel para sa susunod na lesson natin. Ngayon naman mga bata, tayo ay dumako sa suriin base sa kwentong ating natutunan sa hapong ito. Ang mga sumusunod
ay mga wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan na kailangan ninyong matutuhan at maisabuhay upang ikaw, ang inyong pamilya ay manatiling malusog, may mabuting pag-uugali at maayos na samahan. Ang mga dapat gawin: una, maghugas ng kamay bago kumain. Isa sa pinakamaruming bahagi ng ating katawan ay ang ating kamay dahil madalas nating itong ipinangahawak sa lahat ng bagay. Ang paghuhugas ng kamay ay makakatulong upang maiwasan natin ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. May iwasan din na gaya mo ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Pangalawa, magdasal at magpasalamat sa Diyos. Pagkain natin ay biyaya na kaloob ng ating Diyos. Ang pangatlo, nguyain ng mabuti ang pagkain. Makatutulong ito sa pagtunaw ng mabilis ng ating kinain. Ang pang-apat, umupo ng maayos. Umupo ng maayos, angkop sa asal habang kayo ay kumakain. At ang panglima, tumalikod at takpan ng bibig ng panyo o braso kapag hindi sinasadyang maubo o mabahing. Ito ang angkop na asal. At ang pang-anim, maglagay ng pagkain sa pinggan na kayang ubusin. Ito ang paraan upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain. Ngayon naman mga bata, ating suriin ang mga di dapat gawin sa hapagkainan. Una, iwasan ang pagsasalita habang kumakain. Kung may nais sabihin, ubusin ang laman ng bibig upang makapagsalita ng maayos. Pangalawa, huwag gumamit ng gadget at pati manood ng TV. Hindi angkop na asal na gawain ito habang kumakain. Pangatlo, huwag aalis sa harap ng hapagkainan. Ito rin ang angkop na asal at pagrespeto sa mga kumakain. Ayan mga bata, naintindihan niyo na ba ang magandang asal? Ngayon naman, ating pagyamanin. Panuto, suriing mabuti ang bawat larawan, lagyan ng check sa sagutang papel kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali sa hapagkainan at X kung ito ay di wastong pag-uugali. Ayan mga bata, tignan natin ang mga larawan. Ayan, unang larawan. Pangalawang larawan, ano kaya ang dapat natin lagyan ng check o X? Tignan natin. Ang unang larawan ay check, tamang paghuhugas ng kamay. Ang pangalawang larawan ay X sapagkat hindi ito ang nararapat kapag tayo ay kumakain. Tignan natin ang susunod na larawan. Pangatlo. Pang-apat. Ano kaya ang lalagyan natin ng check o X? Tignan natin mga bata. X ang pangatlong larawan sapagkat nararapat na takpan ng bibig kung ikaw ay babahing. Ang pang-apat ay check sapagkat maaari mong ibahagi ang inyong pagkain. Ayan mga bata. Bago tayo dyan, pumunta tayo sa ating pagyamanin. Panuto. Iguhit ang masayang mukha sa sagutang papel kung ito ay tumutukoy ng wastong pag-uugali sa hapagkainan at malungkot na mukha kung ito ay hindi wastong pag-uugali. Handa na ba kayo? Tignan natin ang unang tanong. Ginagamit ni Jojo ang braso niya na pantakip sa kanyang bibig nang siya ay bumahing habang kumakain. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tignan natin. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Dahan-dahan ang ginagawang pagkain ni Melo upang hindi magkalat sa mesa
ang kinainan niya. Ano kaya ang tamang sagot? Masayang muka o malungkot? Tignan natin. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Tignan natin ang pangatlong tanong. Ang pangatlong tanong, masayang naglalaro ng video games ang magkapatid na Eman at Nonoy habang kumakain ng tanghalian. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tignan natin mga bata ang tamang sagot. Malungkot na mukha. Tignan natin ang pang-apat. Marami ang pagkaing inilagay ni Kiko sa kanyang pinggan. Hindi niya naubos kaya itinapon niya ito. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? Tignan natin mga bata ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. So ayan mga bata, inyong naintindihan, nakapaglagay na kayo ng masaya at malungkot na mukha. Ngayon naman mga bata, tayo ay dumako sa isa-isip. Babasahin ko ang panuto. Puna ng tamang salita ang bawat patlang. Piliin ang tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Nais ko munang basahin bago natin punan ng tamang sagot. Ang patlang sa hapagkainan ay mahalagang patlang ng bawat bata upang mapangalagaan ang kanilang patlang at mapaunlad ang kanilang patlang upang magkaroon ng maayos na patlang ng kanilang pamilya. Narito ang mga sagot. Ang wastong pag-uugali sa hapagkainan ay mahalagang matutuhan ng bawat bata upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at mapaunlad ang kanilang pag-uugali upang magkaroon ng maayos na samahan ang kanilang pamilya. Ayan mga bata, yan ang sagot sa ating pangungusap na ito. Ngayon naman, mga bata, dumako tayo sa ating tayahin. Babasahin ko ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong, piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng pangungusap na nagsasaad ng wastong pag-uugali sa hapagkainan. Unang tanong, oras na ng pagkain ng pamilya ni Miko, alin sa mga ito ang dapat gawin ng buong mag-anak bago kumain? A. Kumuha agad ng kutsara at pinggan. B. Maghugas ng kamay bago maupo sa hapagkainan. C. Mag-unahan sa pagkuha ng pagkain. Ano kaya ang tamang sagot dito mga bata? Ang tamang sagot ay letter B. Maghugas ng kamay bago maupo sa hapagkainan. Pangalawang tanong, nababahing ka habang nasa hapagkainan kayo ng pamilya mo. Ano ang gagawin mo? A. Tumalikod at takpan ng panyo o braso ang bibig bago bumahing. B. Bumahing ng malakas at huwag pigilan. C. Pigilan ang pagbahing. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Tignan natin. Ang tamang sagot ay A. Dapat tayong tumalikod at takpan ng panyo o brasong bibig bago bumahing. Pangatlong tanong. May tinatanong sa iyo ang inyong nanay habang kayo ay kumakain. Paano ka sasagot kung may laman ang iyong bibig? A. Sumagot kahit may laman ng bibig. B. Iluwa ang laman ng bibig bago sumagot. C. Lunukin muna ang laman ng bibig bago sumagot. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Tignan natin ang tamang sagot. Letter C. Lunukin muna ang laman ng bibig bago sumagot. Tignan natin ang pang-apat na tanong. Kasalukuyang naglalaro ng video games sa kanyang tablet si Rachel. Nang sabihin ng kanyang nanay na kakain na sila, ano ang dapat gawin ni Rachel?
A. Dalhin sa hapagkainan ng tablet at ituloy ang paglalaro habang kumakain. B. Tapusin muna ang paglalaro bago kumain. C. Ihinto ang paglalaro at sumabay sa pagkain. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan natin mga bata. Ang tamang sagot ay letter C. Ihinto ang paglalaro at sumabay sa pagkain. Tignan natin ang panglimang tanong. Alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawin ng buong mag-anak bago magsimulang kumain? A. Magkwentuhan ng masayang nangyari. B. Mag-unahan sa paglalagay ng pagkain sa plato. C. Magdasal ng pasasalamat para sa pagkaing nakahain. Ano kaya ang tamang sagot dito mga bata? Tignan natin. Ang tamang sagot ay letter C, magdasal ng pasasalamat para sa pagkaing nakahain. Ayan mga bata, dumako na tayo sa karagdagang gawain. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat bilang. Iguhit ang hugis puso sa inyong sagutang papel kung ito ay nagsasaad ng wastong pag-uugali sa hapagkainan. Iguhit ang tatsulok kung ito ay di wastong pag-uugali. Handa na ba kayo? Unang tanong, tinakpan ni Miko ng panyo ang kanyang bibig nang siya ay inubo habang kumakain. Ano kaya ang tamang sagot? Ito ba ay puso o tatsulok? Tignan natin ang tamang sagot. Ito ay puso. Pangalawang tanong, maayos na nakaupo sina Romy at Nani sa harap ng hapagkainan. Ano kaya ang tamang sagot? Puso o tatsulok? Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay puso. Tignan natin ang pangatlong tanong. Sama-sama ang buong pamilya ni Ella tuwing oras ng pagkain. Ano kaya ang tamang sagot? Puso o tatsulok? Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay puso. Tignan natin ang pang-apat. Masayang naglalaro sina Bernie at Glenn habang sila ay kumakain. Ano kaya ang tamang sagot? Puso o tatsulok? Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay tatsulok. Tignan natin ang panglimang tanong. Pakiabot po ang ulam, sabi ni Carla sa kanyang nakababatang kapatid. Ano kaya ang tamang sagot? Puso o tatsulok? Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay puso. Ayan. So mga bata, kayo ba ay natuto sa hapong ito? Alam kong kayo ay natuto sapagkat kayo ang aking mag-aaral na Healthy Terrific. Ayan mga bata. Dahil dyan, alam ko kayo ay natuto at naway panatilihin natin na laging malusog ang ating pangangatawan upang tayo ay lumaking masigla at marunong magpahalaga sa ating pamilya. Narito muli ang inyong Tutor Rowie na nagsasabing, Healthy-rific, lagi tayo. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata,